Mag-relax muna tayo ngayon habang susuriin ang abandonadong mansyon na binaha na may naiwan pang BMW sa garahe. Ang lugar na ito ay binabaha at pinunduhan pa. Ngunit sa labas, mukhang normal na marayang bahay lang. Nandito ako sa isa sa pinakamayamang kapitbahayan sa New England. Pero hindi ito basta-bastang bahay. Isa itong multi-million dollar na ari-arian na umabot ng mahigit $2.2 milyong sa kasagsagan nito. May lawak itong halos 4,000 square feet. Maraming kwarto, maraming palamuti, pribadong garahe, at bawat kwarto ay punong-puno ng gamit. May mga sulat na di nabubuksan at mabilis mapuno ng tubig ang basement. Kaya ano nga ba ang nangyari? Ayon sa mga lokal na source, hindi basta iniwan, kundi unti-unting bumagsak. Tumigil na sa pagbabayad ng mga bayarin. Hindi na nabayaran ng mga buwis. Pinutol din kalaunan ang mga utilities. Matapos ang ilang taon ng pagpapabaya na foreclose ang ari-arian, iniwan at kinuha na ng bangko. Walang paglilinis, walang bumalik. Ito na ang buong kwento. Kaya gusto kong malaman kung sino ang tumira dito at dahilan ng pagbagsak ng lahat. Dahil sa patuloy na pagbaha, baka di na mapuntahan ang lugar na ito. Kaya simulan na natin. Sige, mukhang nandito sa bandang ito ang mansyon. Sana kaya pa natin kasi may mga usap-usapan na binabahan na raw ang lugar na ito. At kung pumapasok na ang tubig sa garahe, nag-aalala ako na, alam mo na, kapag nagsimulang lumabas ang tubig doon, siguradong gagawa ng paraan ang mga kapitbahay para ipasara ang lugar. Ayun na, kita mo na ang mansyon doon. Tumatagas ng tubig mula sa garahe. Pare, pero kakaiba ang itsura ng mansyon na yan. Pero sige, tuloy lang tayo. Subukan natin maghanap ng paradahan. Sa tingin ko, una kong gagawin ay silipin ang mansyon, tingnan malapitan, at alamin kung posible ba o hindi. Ayokong basta pumasok kung hindi pala abandonado, kaya gamitin natin ang drone ko muna. Paliliparin ko na dito para makita natin mula taas. Mga ligaw na damo, basag na bintana, at bubong na nilulumpo ng panahon. Matagal na walang tao dito, kaya sigurado akong ito ang abandonadong mansyon. Dito ko ipaparada ang kotse ko dahil ligtas at lalakarin ko na lang papunta ron. Kailangan ko lang magmadali. Kita-kits sa loob. Ayos mga kasama, nasa loob na tayo ng mansyon at magsisimula sa kusina. Tingnan nyo, ang daming gamit dito mga tol. Di ka panipaniwala. Excited ako. Tara, simulan na ang paglibot. Oh, ang daming kalat dito sa kitchen island at sa kitchen counter. Nandito pa rin ang mga plato sa lagayan. Ang daming plastic na baso, parang nagpipiesta ang pamilya bago umalis. Siguro kumain sila. Mukhang may McDonald's pa dito bago nila iniwan ang lugar. Grabe. May magagandang tsinelas dito at mukhang may price tag pa. May tambak ng mga sulat dyan. Akala ko, bawat uwi ko, naipon na ang mga sulat ko. Mukhang may nasira dito. Mukhang dugo yung nasa damit na yan. Merong chainsaw. Parang maliit na chainsaw. Oo. May parang malagkit na bagay dito. May maliit na kalendaryo dito. May tatapos ito sa Disyembre 2023. Kaya maaring yon ang taon na iniwan ang lugar na ito. Alam mo, katabi lang ng kusina. Siguro ito dapat ang sala. O baka dito dati ang kainan, pero ginawa na lang nilang parang lounge room. May magandang fireplace dyan. Oh, ang sikip na. Siguro hoarder ang pamilya dati. Tingnan mo, wala ka nang matatakbuhan. Naalala ko sino kaya ang tumira rito at paano ang araw-araw nila. Naramdaman din kaya nila na nakakasuffocate ang pader dito. Kaya dito lang ako umabot. Tingnan mo itong stereo system dito. Parang binabalik ako sa vibes ng dekada 90. I mean, nandyan pa yung karaniwang Mitsubishi TV at ang dami pang tapes dito. At matagal-tagal na rin mula nang makapunta ako sa isang mansyon na ganito. Karaming naipon ang mga gamit. Sa ganitong lugar, natatabunan ako ng damdamin at hindi ko alam kung saan magsisimula o titingin.
Kung ipapakita ko lahat, tatagal tayo. Kahit maglakad-lakad pa lang. Pero may mga bag tayo dito. Karaniwan na ngayong dalhin ng mga negosyante ang ganitong bag sa trabaho. Kaya malamang negosyante siya. Ang dami talagang sulat dito mga tol, kaya ayoko ipakita lahat dahil kailangan ko pang i-blur at gusto ko ring bigyan ng privacy ang pamilya para sa respeto. Parehong mag-asawa, pumanaw sila sa katandaan. At itong isa mukhang mas matanda. Kaya maaring ito ang asawa na nakatira dito na pumanaw. Grabe, sino kaya naglagay ng note na to? Nilagay ba ito dito bago o matapos i-abandon ang lugar? Nandyan ang oven at microwave. Naririnig ko na ang umaagos na tubig, mga tol. Palagay ko galing yun sa basement. May naiwan ding BMW dito. Di ako sure kung anong klase. Pero gusto ko itong ipakita sa inyo. Tapusin muna natin ang unang palapag at tingnan kung anong meron dito bago bumaba sa basement. Heto ang refrigerator. Tingnan natin kung anong laman sa loob. Ayaw bumukas. Sige, wala nang laman. Nakakagulat yon. Akala ko punong-puno ng laman ang refrigerator. Parang itong mansyon, halos bawat kwarto na napuntahan natin ay punong-puno ng kung ano-anong gamit. Tulad dito, ito dati ang dining room. Habang nandito ako ngayon, mahirap isipin na may pamilyang kumain dito noon. Sobrang sikip ng mesa, paano pa kung lalagyan mo ng pagkain? Meron akong dilatang beans. Tingnan natin ang petsa nito. Pinakamainam gamitin hanggang Enero 2011. Oo, matagal na itong paso. May nahanap akong litrato dito. Isang random na couple, hindi ako sigurado. Mulay, napakaraming sulat. Paano nila natatapos basahin lahat ng sulat? Parang hindi na lang nila pinapansin. Tingnan mo yung gandang painting na yan. Malaki yan. May mga grocery bag pa tayo na may laman pa. Meron kang tea tree oil. Kaya yung nakikita kong sobrang daming sulat dito, libo-libo na iniwan lang dito na hindi pa nabubuksan. Iniisip ko na parang hindi nila pinapansin yung mailbox nila. Kaya siguro sila may malaking utang. Kung di mo tinitingnan sulat mo, di mo malalaman dapat bayaran. Kaya laging tingnan sulat mo. May isa pa tayong painting dito. Wala ang pangalan ng artist, kaya sa tingin ko, hindi ito bihira at tuloy-tuloy lang ito. Grabe itong laundry room. Halos tuluyan na nilang hinarangan ng hallway dito. Tingnan natin kung anong meron dito sa baba. Kaya itong sala. Tara, silipin natin ang sala mula sa unahan. Mula sa pangunahing pasukan. Pero mukhang dito ay may kwarto. Akala ko parang painting ng nasaan si Waldo. Oo, may kwarto sila dito sa unang palapag. Kailangan mo talaga yan pag matanda ka na, di ba? Kadalasan, habang tumatanda, mas gusto sa unang palapag para mas madali ang access. Grabe, imposibleng matukoy kung alin ang orihinal at alin ang nabago. Kung ang gulong ito ay mula sa mga taong nakatira rito o iniwan nang may pumasok dito pagkatapos. May mga litrato akong nakita, paulit-ulit ang parehong muka, pati ang mga batang bersyon nila. May mas marami pang larawan dito. Ngayon, kinakalawan na sa estante ng abandonadong kwarto. Iba ang pakiramdam kapag nakikita mong batang puno ng buhay tapos malalaman mong dito na nagwakas ang kwento nila. Parang mukha siyang artista at kamukha ni Luke Skywalker sa orihinal na Star Wars. Parang kilala ko siya pero nakalimutan ko pangalan niya. Naalala ko na ngayon. Oo nga, parang si Mark Hamill. Oo, kamukha niya si Mark Hamill mula sa orihinal na Star Wars trilogy. Sang-ayon ba kayo? Seryoso, kamukha niya talaga. Huwag niyong sabihing nililibot ko ngayon ang mansion niya. Mukhang dapat ko na itong tawaging Mark Hamill Mansion. Tingnan nyo, mas marami pang itim at puting litrato dito sa itaas. Ito namang may kulay, mukhang kupas na dahil sa araw.
Sa kasamaang palad, meron kang ganitong astig na parang Aztec na tasa. At ito siguro ang asawa. Wow, ang ganda niya. Kamukha niya si Paris Hilton. Tingnan mo, ito ang walk-in closet nila. Makikikita mong mahilig sa damit ang asawa, gaya ng karamihan sa mga babae. Heto, may kalendaryo rito mula Abril ng 2012. Nakakita na ako ng dalawang magkaibang kalendaryo na may magkaibang petsa, pero ang Abril ng 2012 ay maaring magpatunay kung kailan iniwan ang lugar na ito. Sa tingin ko, magugustuhan ito ng lahat ng babaeng nanonood, lalo na't nasa mga bag pa rin ang mga ito. Wow! Ralph Lauren. Tingnan mo yung leather bota sa taas. Maganda yan. Sigurado ako mala ito sa linggo ng palaspas, parang gano'n. Para ba yan sa Kristiyanong pista? Di ako sigurado kung kailan nangyayari yun. Pwede niyo sabihin sa komento, pero siguro si Lola, dahil kwarto niya ito, ay sobrang religyosa kasi may larawan siya ni Jesus. Ibig ko sabihin, yan yata ang pinaka magarbong itsura ni Jesus na nakita ko. Oo, si Jesus pa yan? Magarbong Jesus yan. Oo, hindi ko alam. Hari ba ito? Si Jesus talaga yan. Oo, kasi nasa krus siya. Nasa krus siya. Pero hindi naman siya kailanman nagbihis ng gano'n. Kaya parang ang forma niya na yon. Oo, naririnig ko ang agos ng tubig sa ibaba. Pero nakarating na tayo ngayon sa pangunahing pasukan. Ito ang sasalubong sa iyo sa pinto. Makikita mo lahat sa ilalim. Napakaganda na lugar na ito. Pero dahil sa pagkakapatong-patong na lahat ng gamit, hindi mo talaga ito ma-appreciate. Isipin mong ganito ang sasalubong sa iyo pag-uwi. Nakakalungkot talaga para sa akin. Ganun ako, kailangan malinis at walang kalat ang paligid para makapagtrabaho ako ng maayos. At sigurado akong nararamdaman niyo rin yung energy na yon habang pinapanood niyo itong video na to. Kung gaano kagulo ito. Grabe, pare. 1, 2, 3. Bakit mo kailangan ng tambak ng microwave dyan? Alam mo, kadalasan kapag magulo ang lugar, nagpapakita yun kung anong klaseng tao yung nakatira doon. At alam mo, tugma naman sa kwento kasi nahihirapan sila sa mga bayarin. Nahihirapan sila magbayad ng utang. Hindi nila mabayaran ang buwis nila. Kinuha ng bangko ang lugar na ito sa huli. Sa palagay ko, pag mamay-ari na ito ng estado ngayon, maaring mali ako, pero magulo talaga naging buhay nila sa kasamaang palad. Makikita ito ngayon sa paraan ng pag-aalaga nila dito. At mukhang nagkaroon sila ng ilang problema sa kalusugan. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang sulok. Isang maliit na budistang dambana ang nandoon pa rin at hindi nagalaw. Sa kabila ng kaguluhan, may espasyo pa rin para sa aparador na may mga jacket nila. Ang leather jacket ay maganda. May mga sulat na nakakalat dito. Ito ang pangunahing sala at maganda talaga. Gusto ko ang architecture ang ganito. Parang may inspirasyon ito mula sa Europa. Mulay, narito ang isa pang painting. Mukhang lahat ng painting ay gawa ng iisang artist. Magkakamuka silang lahat. May paano nagkaroon ng prutas dyan? Hindi pa naman bulok mga pare. Bro, may ubas, mga dalandan. Hindi pa nga sila nabubulok. Hindi pwedeng inabandona na ang lugar na to. Peking prutas lang ito, ang galing talaga. At tingnan mo rin yon. Hindi ko alam kung ano sining yan. Mag-iiwan ng komento sa ibaba, pero ang ganda talaga. Nandiyan din ang kabinet ng porselana. Parang kapareho ng living room dito, ang ginawa kong mansion ng doktor. Kung naalala nyo, may mansion dati na malaki rin ang living room, parang laki ng bayag ng Ardilla. Pareho ang pakiramdam na binibigay ng living room na to o kahit ng mansion na to, gaya ng lugar na yon. Pareho silang parang punong-puno ng mga gamit. Mas masikip sa gamit ang lugar na to, pero siguradong mas maganda itong time capsule. Sabihin sa comments kung saan-ayon kayo or hindi. Akala ko si Jeffrey Epstein yun. Gusto kong lumapit dito sa tabi ng fireplace kasi may mga litrato doon. Ibig ko sabihin, maaaring ito ang mag-asawang nakatira dito o baka isa sa mga anak nilang lalaki o babae. At ang dami talagang kalat mga pare. May mga kalat sa mga kahon at paper bag. Masaya ako nahanap ko ito. Album ito. Oh my God. Grabe, ang ganda nito. Nakaharap tayo ng kakaibang album. Gusto kong makita to sa ibang lugar.
para hindi ako malapit sa bintana kung saan pwedeng may makakita sa akin. Alam mo, dapat lagi kang hindi mahalata kapag nag-e-explore ng mga abandonadong lugar. Sa tingin ko, isa sa kanila ay na-feature sa diaryong ito. Galing pa to noong 1,900 Natalawan nila ang koponan noong 1,936. Sa gitna ng kalat, napansin ko ang diaryo tungkol sa mag-asawang 60 taon ng kasal. Unti-unti mong nabubuo ang kwento. Mga likhang sining, designer na damit, larawan ng bakasyon, at maayos na pamumuhay. Nakakalungkot makita ito. Sila yung nasa naka-frame na litrato. Wow! Mukhang nagpunta sila sa Italy. Grabe. Oo, sa tingin ko nasa Italy ito. Itama mo ako kung mali, pero sigurado akong pamilyar ako sa Italia, kaya alam kong Italia ito. Wow! Grabe ang mga alaala, mga pare. Nagtataka ako kung saan pa sila nagpunta. O sana may mga litrato ng bahay. Oh, mukhang nandito sa loob. Tugma ito sa bintana pero sa tingin ko sila ni-renovate nila ito. Iba na kasi ang itsura ng mga bintana ngayon. Ang BMW. Baka ito yung BMW na nasa garahe. Grabe ito. Wow! Sa tingin ko, sapat na ang nakita ko. Sana'y payapa ang pamilya niya. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang makita mo lahat ng alaala sa isang album. Ngayon, ako na lang ang nandito sa abandonadong mansyon nila. Sige, marami na ako nasabi tungkol sa ikalawang palapal. Mas magaan ang pakiramdam dito. Hindi masyadong magulo. Parang bigla akong gumaan ang pakiramdam ngayon. Ang sarap maglakad sa maluwag na lugar. Pero grabe, ang daming kwarto sa ikalawang palapag. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 kwarto dito. Mas marami kayo sa inaasahan mo mula sa labas at nakakalat sa lahat ng ito. Sabihin mo kung ano ang maganda dito. Siguro parang isang suit. Mula sa Saks at Fifth Avenue. Tingnan mo, may sapatos pang may price tag. Magandang handbag ito dito. Ngayon ko lang napansin itong artwork dito sa pader. Hindi lang ito malaki, may pirma pa dito. Kaya oo, malamang bihira lang itong piraso na ito. Handa na akong magturo. Halos di ko napansin, may Walkman pala tayo rito. Mga lumang gamit mula dekada 80. Siguro dito muna tayo magsisimula sa kwartong ito kasi parang umiikot ito papunta doon. Mga palamuti para sa Halloween. At muli, isa na namang frame. Parang nanggongolekta sila ng gamit mula Europa at Asia. Ayun na naman, puro kalat pa rin. Mukhang parang maliit na storage room lang ito. So tingin ko tama naman. Maraming kahon na hindi pa nabubuksan. Bumibili lang sila ng kung ano-ano. Narito pa ang isang aparador. Alam mo, pakiramdam ko dito, nila inilalagay ang mga dekorasyon at costume nila tuwing Halloween. Tingnan mo itong China cabinet, bro. Ang gaganda ng mga figurine na ito. Maganda ang salamin na ito. Naisip ko kung anong brand ito. Wala naman silang logo. Kahawig ito ng Gentle Monster. Walang masyadong kapanapanabik sa kwartong yon. Tingnan naman natin ang kwarto numero 2. Wow! Sige, dito papunta sa attic. Pero ito ang kwarto numero 2.
At ang unang kwarto sa taas. Meron kang magandang... Mukhang maari iyon ay isang kama na queen size. Pero medyo tambak din dito sa loob. Maraming damit at kahong pinapatong-patong. Meron ka pa nga. Parang printer nandyan mismo. Wow, nasa kahon pa rin ito. Mabigat talaga. Astig ito. Paano nakuha nila ito nung nasa Arizona sila? At meron ka pa. Sapatos na nasa kahon pa rin dito. May mga bagong sapatos dito na sa kahon at balot pa na parang bagong bili. Karaniwan mo itong makikita sa bahay ng hoarder. Mga binili pero hindi ginamit. Mga gamit na mas mabilis na naipon kaysa sa kaya nilang mapakinabangan. Pakiramdam ko dati, kwarto ito ng asawa pero ginawa na rin nilang guest room. At meron ka pa rin maliit na aparador dyan. Mukhang marami pa rin damit sa loob niyan. Habang paalis na ako sa kwartong ito, nakakita ako ng litrato ng asawa. Parang nasa 50 na siya rito. Narito ang asawa niyang lalaki. Tingnan mo sila, ang saya-saya at takangiti. Ayaw kong silipin ang attic kasi siguro doon puro alikabok doon. Pero kailangan ko itong ipakita, kaya aakyat muna ako saglit. Sana wala namang daga. Parang hindi matibay ang tunog nito. Alam mo, dito na lang ako mananatili. Parang oo, hindi mo nga kayang maglakad dun sa taas. Punong-puno talaga. Punong-puno ng kahon sa taas. Ngayon, parang opisina na tayo ng kwartong ito. Malamang dito niya ginagawa lahat ng trabaho niya. Dito rin siya nag-ehersisyo. May mga adjustable dumbbells pa siya dito. Pwede mong dagdagan ng weights. Isa pang larawan. Mas mukha naman itong postcard. O ito lahat ng mga librong binabasa nila. Sa itsura pa lang, halatang mahilig sila sa kalusugan at fitness. May mga libro tungkol sa yoga, meditasyon, gamot, mga halamang gamot. Lahat ng iyon ay tungkol sa pagpapanatiling malusog. May mga sikreto sa kalusugan at may librong pinamagatang Asian Health Secrets. Kumakain lang kami ng kanin. Sa tingin ko, yun lang kailangan mo. Nandito ang mga gamot. Sinubukan ko maghanap ng interesting na binabasa nila, pero wala talagang tumatak sa akin. Maraming papeles sa mesa, pero ayokong ipakita dahil personal ang mga ito. Naiintindihan ko ang kwento at nangyari sa pamilya, kaya gusto ko lang maging kasing respetado hanggat maaari habang ini-explore ko ang mansion nilang halos nawala na sa kanila. Kaya, sa tingin ko, sapat na ang mga hirap na pinagdaanan nila. At may nakuha na rin tayong ilang mga litrato. Mukhang tropical, baka sa Hawaii, pero nakakagala pa rin siya. At pagkatapos, nakita ko ang isa pang larawan ng mismong mansyon. Kaya ito ay litrato ng mansyon. Paalala kung anong itsura ng lugar na ito noong may nagmamalasakit pa rito. Tingnan mo to. Bakit parang nakatayo lang yung mixtape? Oh, grabe. At ayan ang litrato ng asawa na sobrang ganda. Grabe, siguradong modelo siya nun. Meron bang kahit ano sa aparador dito? Oo, may mga damit lang ulit. Mukhang galing ito sa asawa. Maganda ang robe na ito. Maganda yung palapal. Uy, tingnan mo ang mga sombrero na ito. Alam mo, kung ganito nila ito piniprotektahan, baka mahalaga or may sentimental na halaga talaga sa kanila. Meron pang mga Asian na frame dito. Sige, magpapatuloy na tayo. Mukhang sa gitna ng bulwagang ito, may shared na banyo kayo.
Muli, marami tayong nakikitang halamang gamot. Mahilig sila sa natural na bagay at ayaw nilang uminom ng mapanganib na gamot o chemical na totoo naman. Nagsisimula na rin akong gawin yan itong mga nakaraan. Gusto ko rin kumain ng mga natural na produkto. Aminado akong inakala kong mas malaki ang kwarto. Pero maganda naman ang king size na kutson. Ang dami talagang kalat. Sa itsura, di ko akalaing ganito na agad nang iniwan ng mansyon. Mukhang may mga nagwala at naghaluhog dito. Kitang-kita na ikinalat ang laman ng bag na to. Siguro may hinahanap na pwedeng nakawin, nakakalungkot. Kami talaga ang unang YouTuber na nag-film at nag-explore sa mansyong ito. Parang sobrang lihim ng lugar na to. Parang inilihim talaga. Ang dami kong ginawa para lang mahanap ang lokasyong ito. Meron tayong maganda at maayos na fireplace dito. At mukhang may mga nakapatong na maraming kabibe sa ibabaw nito. Grabe, ang ganda talaga nito dito. Mukhang naglalagas ito sa kung anong paraan. Maraming alikabok sa ilalim nito. Lumagawa ba ng ganyan ang coral? Oo nga, tingnan mo ang painting na ito. May pirma rin itong painting na ito. Ayun, oh. Ang ganda niyan. Gusto ko rin yung frame nito. Puro kalat lang. Mas maraming kalat. Lagi kong ayaw kapag ganito. Alam mo yun, laging magulo. Yun, ang agad kong napansin dito. Meron ka. Isang magandang larawan ng mag-asawa. Gusto ko itong frame ng larawan. May mga rosas ito. Gawa ito sa metal at hugis puso. Nakakalungkot, pero kahit paano, magkasama silang pumanaw. Mukhang doon ang master bathroom. May TV, ilang radyo, at ano ito? Wow! Mas marami pang litrato ng misis noong bata pa siya at nagmumodelo. Naalala ko si Paris Hilton sa kanya. Alam ko, ilang beses ko na rin natanong yon, pero halos magkamukha sila at medyo iba ang itsura niya dito. Gusto ko makalapit dito para makita ang mga litrato. Marami pa tayo niyan dyan. Pare, gusto ko talaga itong mga salamin. Astig talaga itong mga salamin na to. Mas maraming litrato ng mag-asawa. Nakakagulat, sarado pa rin ang mga drawer na ito. Mukhang mga panloob lang ang laman doon. Sinusuri ko ito ngayon para makita kung may kakaiba o cool tayo makikita. Tiyak na nanakaw na ang karamihan ng mahalagang gamit sa mansyon sa malas. Kaya tuloy lang tayo. Grabe mga tol, may nakita akong sulat. Mukhang galing ito sa asawa, pero sa lahat ng litrato at ng iti na nakikita ko, parang hindi siya masaya. Nakasulat dito, bakit ako nandito? Hindi ako masaya sa sarili ko, sa trabaho ko, at sa aking kasal. Grabe. Sandali, malabo kasi parang may mga sulat dito na pareho ang laman. Isinusulat niya ito na parang paikot. Iba-iba lang ang salita, pero pareho ang isinusulat niya. May konting pagkakaiba, pero sa kabuuan, pareho lang ang paksa. Ipapakita siguro ito sa screen dito at pwede ninyong i-pause at basahin na lang ninyo kung ano ang sinasabi ng ibang mga liham. At baka gusto ninyong isulat ito sa comment section sa ibaba. Bro, meron pang iba. Walang nakalagay sa likod nito. Tapos, ito, huli na. Sa tingin ko, alam ko kung anong ginagawa niya. Sa tingin ko, sinusubukan niya isulat ito ng paulit-ulit para mas maintindihan niya ang sarili niyang nararamdaman.
Siguro. Pwede rin, para mailahad niya ito ng maayos. Oo, siguro para lang may labas niyang emosyon. Napaisip tuloy ako kung ang asawa niya ay kailanman. Nabasa niya yon, pero tingnan mo ang master bathroom ngayon. Oh, grabe, may designer dito. May Victoria's Secret at Gucci tayo. May laman ba ang kahon? Wala itong laman. Christian Dior. Baka nilagay lang ito dito para sa picture. At ito ba ay mga Rolex? Hindi. Walang halaga ang mga ito. Siguro dito nagme-makeup ang asawa. May magagandang ilaw para maliwanag. Maganda ang pusang ito. Kaya may ting-iisang walk-in closet sa bawat gilid. May isa doon at isa pa rito bago ka pumasok sa banyo. Tingnan muna natin ito. Mukhang dito nilagay ng asawa lahat ng damit niya. Yuck, may mga maruruming underwear pa sa laundry basket. Sigurado amoy matanda talaga dito sa loob. Tingnan mo, nandun sa taas lahat ng mamahalin niyang leather na sapatos. At meron ka. May sinturon at kurbata dito. Hindi ko alam kung may anak ang pamilya ngayon. Sa itsura pa lang, alam mo na, wala pa tayong nakikita anumang laruan o anumang ebidensya ng kahit mga apo. Siguro kaya inabandona ang mansyon dahil walang kamag-anak na magmamana. Tingnan natin ang isa pang walk-in closet na halatang para sa asawa. Hindi rin ito kalakihan. Pero alam mo, may mga litrato dito ng parang dalawang bata. Baka po nila ang mga ito o mas marami talaga siyang sapatos kaysa sa asawa niya. Sabihin niyo kung gusto niyo rin ito, mga babae. Yak, hindi ko sana hinawakan yon. Sobrang amag at alikabok na pala. At meron pa dito. Malaki rin ang collection na ito. Sa totoo, hindi naman sila ganun kalalang hoarder. Yung lalaki lang ang problema. Nakapunta na ako sa maraming abandonadong mansyon na punong-puno ng nakatambak na damit. Sa totoo, sakto lang gamit nila dito. Ito ang master bathroom. Maganda talaga ito. Gusto ko yung floral na wallpaper. Alam mo, may maganda siyang lumang dating. Ito ang bathtub. Medyo komportable siya. Mukhang may mga jet din sa loob niyan. Kaya maiisip mong masarap mag-relax doon. Pero ayos lang naman ang tanawin. Hindi mo talaga makikita ang mga kapitbahay. Pagkalibot ko sa huling kwarto sa itaas, bumaba na ako sa basement. Hindi ko pa rin malimutan yung BMW sa litrato. Hindi ako aalis hanggat di ko yun nakikita. Grabe mga pare, balik na naman tayo sa basement. Hindi ko matatapos ang pag-explore na to nang hindi ko nakikita yung BMW na yon, lalo na't nakita natin sa litrato. Isang bagay na gusto kong siguraduhin, patay ang kuryente. Kaya, tatapak ako sa tubig. Alam kong ayos ako. Gusto ko lang banggitin na kapag nag-explore ka ng isang lugar, siguraduhin mo munang walang kuryente o elektrisidad na dumadaloy. Alam mo, ayaw mong makuryente. Pero sa totoo lang, pwede ka bang maglakad dito? Siguro kaya akong gumawa ng parang maliit na tulay. Nakakainis, dito na lang ako. Hindi ko alam kung saan nakaharap ang kotse, pero dapat nakaharap ito sa garahe. Putik. Grabe ito. Nasaan na ba ang kotse? Baka dun sa pintong yun. Dito. Isa aparador lang yan. Sige. Kung dahan-dahan ako maglakad, di mababasa pa ako.
Grabe, pumutok ang tubo mismo dyan. May opisina din dito. May larawan ni Bruce Lee. Pero Hindi ako makalakad dito dahil sa mga nakaharang na gamit. Hanapin na lang natin agad ang kotse dahil sobrang lamig ng tubig. Sobrang grabe ng baha. Walang kotse dito. Wala doon ang kotse. Dapat ay sa pintuan ito dumaan. Grabe naman. Ang daming sasakyan, nakakabaliw. Akala ko isa lang ang BMW dito, pero may kotse pa dito na hindi ko nga alam kung ano ito. Ayan ang emblem, kung alam nyo, mag-comment lang sa ibaba. Grabe, ang tindi. Hindi ako makapaniwala. Ginawa ko yon para makita ang mga sasakyan. Na yon, ang tubig. Hindi pa talaga naging pumapasok dito sa loob. Sa tingin ko, kapag nangyari yon, tatagas sa garahe, kakalat sa kapitbahayan, at ipapasara ang lugar. Kaya masaya akong nadodokumento ko ito ngayon. May BMW sa litrato. Ang ganda ng bagay na yon. Sa tingin ko, magkapareho lang ang dalawang kotse na ito. Mas makikita natin na maayos ang emblem dyan. Pareho lang sila. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng kotse ito, pero halatang mahal niya talaga ang ganitong mga kotse. Wow! Talagang pumapasok na ang tubig. Nagsisimula ng tumagos. Makikita natin dito ang pangalan ng kotse. Ito ay isang Eldorado, kaya dalawa ang Eldorado ng lalaki. Sana mabuksan ko ito, pero ang dami mong kalat sa harap. Ang BMW lang ang kotse na pwede kong lapitan. Tingnan mo yan at maganda pa ang loob. Medyo madumi lang. May kumot ka pa dyan. Nakalak ito, hindi basta mabuksan pero nagawa natin mga pare. Sobrang saya ko sa exploration na to at nakita ko pa yung kotse sa basement. Alam mo, baka hindi na natin ito nagawa kung nalubog na sa tubig ang lugar na to. Kapag nangyari yun, wala nang makakapag-explore dito. Kaya tamang-tama ang pagdating natin. Isasara ko na yan at... alis na tayo dito. Mga pare, nagawa natin. Umalis na tayo. Gusto mo bang suportahan ang channel? Pwede kang maging miyembro. Tingnan ang link sa description. O bisitahin ang steveronin.com para sa eksklusibong membership.